Love Serye TV. Loving You Until My Last Breath, tunghayan na po natin ang huling bahagi. Kahit natapos ng 2 buwang bakasyon ni Neil sa Canada, ay nanatili pa rin ang komunikasyon nila ni Lexa. Madalas sila nag-uusap through social media, kaya napanatili rin nilang malapit ang pagkakaibigan. Nung bumalik uli ang lalaki sa Canada pagkatapos ng halos 2 taon, hindi pa rin nawawala ang gaan ng kanyang loob sa lalaki. Saan mo gustong gumala? Tanong agad nito na makabalik sa bahay. Napangiti si Lexa. Mula na makaalis na lalaki, hindi na uli siya nakarating sa malayo. Na-excite siya sa isipin na makakaalis ulit. Kahit hindi kasi totally na nakakulong, dahil choice niya ang hindi gumala. Pakiramdam niya isa siyang kalapate na naging malaya. What do you think of Las Vegas? Umiling agad siya. No. Why? I've been there once. It's fun. It's luxurious. Alam mo naman ako. I'll just go to the budget tours and hinawakan ng lalaki ang kamay niya. I'll treat you. Umiling uli siya. Ayoko pa rin. Isa pa napakalayo nun. Nagbabakasyon si Tracy ng 5 araw sa trabaho niya. I was the one who asked her to do that for you. Neil, please don't say no, Lexa. Minsan lang naman to. Saka hindi ka pa ba nagsasawa sa nature tripping? Palaging ganun lang yung ginagawa natin kapag gumagala tayo. It's for a change. Sa huli na kumbinsi rin niya si Neil. Pagkatapos ng lahat, gusto rin niya makita ang Las Vegas. Gusto niya makita ang iba pa sa mundo. Ganun man, iniisip niya ang sasabihin ng ibang tao. Mabait ang kanyang pamilya. Pero paano ang ibang tao? Ayaw niyang i-judge siya. Samantalang para sa kanya, hindi pa rin sila nakakaahon sa hirap. Hindi pa tapos ang bunsong kapatid. At hindi pa rin niya masasabing successful na siya. Isesekreto na lang niya ang lahat. Hindi siya magpo-post sa social media. Naisip din niya si Lance. Las Vegas was a sin city at kasama pa niya si Neil. Baka mamaya, ibang maisip ng boyfriend kapag nalamang nagpunta siya sa lugar na yon kasama si Neil. Ayaw niya itong mag-alala. Las Vegas was beautiful. Sandali siyang nanibago dahil hindi sanay sa klase ng pailaw, pero natutunan ding magustuhan iyon. The people were all in a party mood. Hindi siya ganoon pero masasabing natutuwa siya sa pagbabago. Una sila nagpunta sa casino, ang pangunahing atraksyon sa Las Vegas. Hindi siya naglaro dahil na rin sa pagtitipid. Hindi siya pinilit ni Neil at hinayaan lamang na manood na lang ng laro. Sinuwerte ang lalaki. He put the credit on her. Inakbayan siya ni Neil at hinalikan sa pisngi. You're a lucky charm. Nagulat si Lexa at nailang bigla. Hey, hindi mo dapat ginawa yon. Natawa ito. Magkaibigan tayo, Lexa, and friends, they kiss each other and you're a guy, Neil, at alam mo may boyfriend ako. Humalukip-kip siya. Lalong natawa ang lalaki. You make a lot of fuss about it. Sa pisngi lang naman yan. May punto si Neil. Pero nailang pa rin si Lexa. Ganoon man, sinubukan niya na huwag gawing big deal yon. Kilala niya ang lalaki. Mabait ito at mapagkakatiwalaan. Say cheese! Masiglang sabi nito at inakbayan siya. He took a selfie with her in one of the famous landmark in Vegas. The Bellagio Fountains. Nagulat si Lexa. Masyadong close na pagkakakuha ni nilang picture. Malapit na malapit kasi ang mga mukha nila sa isa't isa. Sinabihan niya ang lalaki na burahin iyon. Ayoko nga. Ang gwapo ko dito oh. Pinandilata niya ito. I-judge tayo ng mga tao kapag nakita yan. Okay lang. Wala naman akong girlfriend. May boyfriend ako. Ipapaalala ko uli sa'yo. Minutdot niya ang dibdib nito. Nakibit palikat ang lalaki. Hindi ko naman i-upload sa Facebook. Nagtiwala pa rin si Lexa kay Neil. Hindi kasi talaga mahilig mag-upload ng lalaki sa social media sites. Kaya kinalma niya ang sarili. Mapagkakatiwalaan ito. Alam nito ang rules. Magkaibigan lang sila. Nung sumunod na araw, nagpunta sila sa Las Vegas Strip. Sinubukan nilang mag-sky jumping. Naging highlight iyon ng trip para kay Lexa. Iyon ang pinaka-na-enjoy niya sa lahat ng kanilang ginawa. Ang taas ng adrenaline niya. Nauna si Neil kaysa sa kanya kaya sinalubong siya nito. Ang ganda ng kanyang ngiti. Successful na nakatalon siya. Okay, selfie again and pinutol ng pagsasalita ni Neil ang paglapat ng bibig nito sa pisngi niya. Kasabay niyon ay ang pag-click ng camera. Bumaba agad ang adrenaline ni Lexa. Ano na naman yan? Ngumisi ang lalaki. It's fun, right? Halatang iniiwasan nito ang pagdidiscuss sa nangyari. Pinaningkitan niya ito ng mata. Delete that, Neil, please. Hindi na ito nakakatuwa. Sino bang tumatawa?
Nakuha pa nitong magloko. Kapag makita yan ng ibang tao, I am your friend. Pagkakatiwalaan mo ako. Ipapahama ka ba naman kita? I know how much you love Lance. Sa huling pangungusap, napansin niyang may lungkot sa mukha ni Neil. Pero bakit? Alam iyon ng lalaki na sa una pa lang. At sinabi na nga nito na magkaibigan lang sila. Kaya hindi ito dapat masaktan kung may mahal man siyang iba. Iniintindi lang niya si Neil. Nakumbinsi siya nito na dapat nga na pagkatiwalaan ito. Pero sa nangyari, tuluyan lang lumala ang pagkailang niya sa lalaki. You're crazy. Ako sa nilexa kay Neil. Pinaghahampas niya ng dibdib ng lalaki. Pinararamdam niya ang sakit na nararamdaman. I'm not sorry for it, Lexa. Matigas pa rin ito. Sinisira mo ang relasyon namin ni Lance because that's the only way to make you mine. Niyakap siya nito. I love you, Lexa. I don't know what's wrong about me. Maybe I really have a thing with Filipinas. I want you to come back in Canada again. Nag-resign na ako sa trabaho ko sa Europe. I can stay home. I will find work near there and sinampal niya ang lalaki. At sa tingin mo makukuha mo ako kapag nangyari yon? Naluloko ka na. Pinasama mo lang yung tingin ko sa'yo. I'm desperate, Lexa. I like you. Sa una pa lang naman talaga na nagkita tayo gusto na kita. Pinigilan ko lang ang nararamdaman ko dahil ng boyfriend mo. Akala ko mawawala yun nang bumalik ako sa Europe. Pinilit ko. Pero nang makabalik uli ako sa Canada at makita ka, the feeling was still as intense as ever. Tigilan mo na ako, Neil. Walang tayo. Hindi kailanman magiging tayo. Intindihin mo yon. Hindi na ako babalik ng Canada. Nagpaalam na ako sa tatay mo at pumayag siya. Sana payagan mo na rin ako mahalaya. Humahagulhol na si Lexa. Napaupo na rin siya sa sobrang bigat ng damdamin. Ang totoo, hindi pa naman dapat siya uuwi sa Pilipinas. Plano niyang patapusin muna ang kapatid. Gusto niya kasi na maging secure talaga ang pamilya. Sinilang pinakadahilan kung bakit ginawa niya sorpresang pag-uwi. Kailangan hindi mahalata ng pamilya niya na may nangyaring masama sa kanya, kaya bigla siyang umuwi. Ayaw niya mag-alala ang mga ito, ganun din si Lance. Pero huli na pala ang lahat. Gumawa na pala ng plano si Neil para sirain yung buhay niya. Naging bantaan ang lalaki sa kanya. Ito naging dahilan kung bakit ginawa niya na ang matagal nang gustong gawin, ang umalis. It was because few trips after Las Vegas, Neil made a confession. Mahal daw siya nito at determinado na mapaibig siya. You're just joking. Nanginginig na natawa si Lexa. Hindi pwedeng mangyari yon. Kaibigan niya si Neil. Hindi niya gusto ang lalaki pero hindi pa rin gustong saktan ito. Isa pa, anak si Neil ng kanyang employer. Paano kung magalit ang lalaki at maapektuhan ang trabaho niya? Iba pa rin ang anak kaysa sa empleyado lang na gaya niya. Sinubukang hawakan ni Neil ang kamay niya. Mahal nga kita. Hindi ako nagbibiro. May boyfriend ako. Malayo siya sa'yo. He snorted. And a long-distance relationship, it doesn't work. Ganun na nangyari sa relasyon namin ng dati kong girlfriend sa Pilipinas. Kapag minahal mo ako, magre-resign ako sa trabaho. I will be here in Canada. Hindi na tayo magkakahiwalay gaya nyo ni Lance at eventually babalik din ako sa Pilipinas. Isa pa maraming taon na namang napatunayan ni Lance na nag-work ang LDR. Hindi ko hahayaang masira yon. Dumilim ang mukha nito. Pwes, gagawa ako ng paraan. Liligawan kita kahit hindi mo yun gusto. And so Neil did. Pinadalhan siya ng lalaki ng mga bulaklak, chocolates at kung ano-ano pang bagay na makakatunaw para sa babae. May isang beses na hinarana pa siya nito. Pinipigilan niya pero hindi ito nagpapigil. Harmless naman ang unang lalaki, kaya hindi nag-alala si Lexa. Pero sa ginagawa nito, lalo lang niyang namimiss si Lance. Na-depress siya kaya nahiling na sana na nasa tabi ang boyfriend. Sana sinil na lang si Lance. Pero na magbalak si Lance na sundan siya, ay hindi siya pumayag. Sigurado kasi na mas magiging mahirap ang sitwasyon kapag nagkita ang boyfriend at si Neil na ayaw na ring sumuko. Gusto man, pinigilan niya si Lance. Hindi niya pinaalam ang nangyari dahil ayaw niya mag-alala ang binata. Nagtitiwala naman siya sa sarili. Hindi niya lolokohin ang boyfriend at kaya niyang i-handle si Neil. Mawawala rin ang pagkaloko ng lalaki sa kanya sa paulit-ulit niyang pagtanggi. Mula na magtapat ng pag-ibig si Neil ay nilayuan niya ito. But a kiss changed everything. Isang araw nang hindi makapagtimpi si Neil sa pag-iinarte niya, ikinonor siya nito sa bahay at hinalikan ng walang paalam sa mga labi. Nasampal niya sa unang pagkakataon ng lalaki. Kinalibutan din siya. How dare you? All you need is a little force, my lovely Lexa. Magiging akin ka rin. Napaiyak si Lexa.
Hindi na ito ang Neil na kilala niya. Sa nangyari, alam niyang nasa kapahamakan na siya. Kaya bigla siya nagpaalam kay Mr. Sam. I don't want to, Lexa. You've become a family to me now. But with what's happening, maybe it's for the good. I'm sorry for what Neil did. But I'm sorry too. But I can't control him. He was his own mind. But I said, you are family to me. So you are important to me. Your happiness and betterment is also my wish. Thank you for everything. Naiintindihan siya ni Mr. Sam na magpaalam dito. Ayaw pa nga sana niyang umalis dahil napapalapit na rin ang mabait na matanda sa kanya. Pero hindi na siya ligtas sa bahay. Paano kung bukod sa halik may iba pang gawin sinil sa kanya? Tama na ang lahat. Bahala na sa Pilipinas. Marami na rin siyang naipundar. Hindi pa ganoong kalaki pero umaasa siya na ang mga iyon ay ganoon din sa mga kapatid. Makakahanap din siya sa Pilipinas ng trabaho. Hindi man ganoon kalaki ang sweldo, pero iisa na lang ang kapatid niya na nag-aaral. Mabubuhay pa rin sila ng maayos. Ang ayaw lang talaga niya na may mangyaring magaya sa kanya mga kapatid na kailangan pang magtrabaho para makapag-aral. Umalis na si Lexa sa Canada. Kung ano-ano ang pinagsasabi ni Neil na hindi ito titigil pero hindi siya nakinig. Ang akala niya, hindi na siya magugulo ng lalaki sa Pilipinas at magiging payapa ang lahat. Pero hindi dahil gusto mo, makukuha mo. Napaluhod na si Lexa sa harap ni Neil. Kung kailangan magmakaawa para tigilan na siya, gagawin niya na. Desperado na siya maging masaya. Nagulat ang lalaki sa ginawa niya. Tumiim bigla ang mga bagang nito at hinawakan ng kamay niya. Saka pinilit siyang patayuin. Stand up, Lexa. Umiling siya. Tatayo lang ako kapag napatawad mo na ako, Neil. You don't have to do this. Wala kang kasalanan sa akin. Talaga? Pero bakit mo ako pinaparusahan ng ganito kung wala? Namutla ang lalaki. Lexa, pagod na ako, Neil. Ang tagal ng panahong nalayo ako kay Lance. Ang tagal ko nagtiis at nalungkot na malayo sa taong mahal ko. Ngayong kapiling ko na siya. Hindi naman niya ako maalala. Ngayon nakaalala na siya. Hindi naman niya ako gustong makausap at makasama. Mapait siyang natawa sa pag-aalala ng mga nangyari sa buhay niya. Her whole life sucked. Naaawa na ako sa sarili ko. Hirap na akong intindihin ang lahat kung bakit nangyari sa akin ang mga bagay na to. Kaya pakiusap ko sa iyo, Neil, na sana maawa ka rin sa akin. Sana naman intindihin mo ako. I don't want a complicated life anymore. Huminga ng malalim si Neil. Pumantay ito sa kanya at niyakap ang kaawa-awang lagay niya. I'm sorry. I'm really sorry. Sa kabila ng pagpapayapa ng lalaki, nanatiling magulo pa rin ang loob ni Lexa. Hindi siya tuluyang magiging maayos hanggat hindi pa sigurado ang lahat. Higit sa lahat, hindi niya masasabing okay siya kung alam niya na hindi pa rin okay ang relasyon nila ng taong pinakamamahal. Sigurado ka ba na kaya mo na, anak? Tanong ng mama ni Lance 2 araw pagkatapos sila makabalik sa Baguio. Halos 3 araw din siyang nanatili sa ospital pagkatapos na mawala ng malay. Nang makalabas, sumama siya sa mama niya para umuwi ng Baguio. Ayaw pa niya makausap si Lexa. Alam niya na ginagawa na naman niya ang mali. Lahat ng bagay ay may paliwanag. Pero sa kanyang tingin, kailangan niyang payapain muna ang isip. He had been in rough time for weeks. Hindi pa siya handa para doon. Isa pa, paano kung mali siya ng akala? Paano kung ang paliwanag nito ay hindi maganda kaya, gaya ng gusto niya, makakaya ba talaga niya? Kaka-recover lang niya. Hindi pa siya handa para sa mga pasabog. Pero ngayong araw, naisip niya mag-unwind. Hindi naman na ganoong sumasakit ang mga sugat niya. Nakakapaglakad na rin siya. Kaya niya nang umalis sa mag-isa nang walang kahit anong inaalala. Pinapagana lang talaga ng kanyang mama ang pagiging maalalahan nito. I'm okay, ma. Sa tingin ko kailangan ko to. Pero ang kondisyon mo, wala ba kayong tiwala sa akin, mama? Hindi ko syempre papabayaan yung sarili ko. Isa pa, magaling na ako. Kaunting sugat na lamang naman ang mayroon sa katawan ko pero hindi na iyon makakaapekto ng malaki. I'll call you every 2 hours, ma. Dito lang din ako sa Baguio pupunta. Tumango ang kanyang mama. Basta mag-ingat ka. Hinalikan niya ito. Don't worry about me. Sumakay ng taxi si Lance. Wala siya sa mood mag-drive. Sa totoo lang, wala talaga siyang siguradong pupuntahan. Gusto lamang niya mapag-isa. Napagdesisyon na niya magpunta sa mall. Sinubukan niya manood ng sine na mag-isa. Mag-isa. Ang hirap ilagay sa isip na mag-isa na lang talaga siya. Dati kahit malayo si Lexa, hindi niya iniisip na mag-isa siya. Alam kasi niya na darating ang araw na babalik din ito. Pero ano na ngayon?
habang tinitingnan ang nasa paligid. Kakaibang lungkot ang nararamdaman ni Lance. Action comedy ang pelikulang napili niyang panoorin. Pero bakit parang romance dahil ang daming magkarelasyon sa sinihan? Kulang na lang langgamin ang katabi niya na paulit-ulit na naghahalikan at malapit na yatang gibain ang harang ng mga upuan para tuluyan na magkalapit ang mga katawan sa isa't isa. Napailing-iling lang siya. Subukan mong itutok ang atensyon sa screen ay hindi rin siya natatawa o naaaliw. Mukhang maganda ang palabas dahil marami ang magandang reaksyon ng mga tao sa paligid. Pero hindi niya magawa ng mangitiman lang. Humikit siya. May isang babae siyang nakita sa isip. Doon lang niya nagawang mapangiti. Kahit mag-isa, nanatili pa rin sa kanyang isip kay Lexa. Paano nangyayari yon? Dapat galit siya sa babae. Sinira nito ang kanyang tiwala. Bakit hindi nito sinabi ang tungkol kay Neil? Ni hindi niya alam ang pagpunta ng girlfriend sa Las Vegas. Anong ibig sabihin ng mga picture na yon? Tumayo sila sa upuan. Pakiramdam niya niloloko lang ang sarili sa pagpilit na mapag-isa. 5 years without Lexa in his side was already an agony. Naalala niya na ang lungkot at hirap noon. Ano bang naisip niya at ginusto pa rin mag-inarte? Kailangan niya ng paliwanag mula kay Lexa. Kailangan niyang malaman na mali ang iniisip tungkol sa mga picture. Higit sa lahat, kailangan niya si Lexa sa kanyang tabi, sa kanyang buhay. Kaya mananatili ang babae sa buhay niya. Nang ma-analyze ang sitwasyon, isa lang ang resulta niyon. Kahit siguro niloloko lang siya ng babae, mananatili pa rin siya sa tabi nito. Hindi niya gustong mag-isa. Gusto niya makasama ang girlfriend. May topak na yata talaga ang kanyang isip. Paano niya naisip ang bagay na yon? Gusto magising nila sa kalokohan. Gusto niyang turuan ang sariling mahalin naman ang sarili. Pero mananatiling si Lexa at siya ay iisa. Masasabi lang na minamahal din niya ang sarili kapag minahal pa rin ang girlfriend. Wala siyang ibang babaeng nakikita na makakasama habang buhay kundi si Lexa. Gaano man ilayo ang sarili, marami pa rin pwersa na nagsasabing hindi niya kaya. Ayaw niya at hindi rin niya maloloko ang sarili. It's like being alone. Magiging maayos lang talaga ang isip niya kung kasama si Lexa. Narealize niya ngayon na lalo lang gumugulo ang kanyang isip sa naging desisyon na layuan ito. Mas pinapahirapan niya ang sarili. Palabas na si Lance ng mall na mapadaan sa isang jewelry store. Nakakita naman siya ng isang mag-boyfriend's establishment. Parehong nakangiti ang dalawa pero mas litaw sa mga babae. Her eyes were shining with joy. Itinaas pa nito ang kamay. Kahit nasa malayo, may kung anong humaplos sa kanyang puso sa eksena. Naisip naman niya si Lexa. Kung ang girlfriend ang nasa katayuan ng babae, magiging ganoon din kaya ang reaksyon nito. Gusto niya makita iyon. Gusto niya na gaya ng babaeng yon sa kasamang lalaki, maging ganoon din si Lexa sa kanya. Maluloko na talaga ako. Nasa isip-isip niya nang wala sa sariling pumasok sa jewelry store. Ate, samahan mo akong lumabas ng Maynila. Ungot ni Lay na kausap ang ate Lexa niya. Umuwi siya sa Benguet nang malaman na sa halip na bumalik sa compound ay sumama sila sa mama nito. Malungkot na mag-isa sa compound dahil naalala niya ang mga alala nila ni Lance. Palaging pumapasok sa isip niya na, paano kung hindi siya pakinggan nito? Paano kung hindi siya tanggapin? Updated siya sa lagay ng lalaki. Maayos naman ang boyfriend at ang mama nito. Pero ganoon pa rin ang balita. Hindi pa rin daw handa si Lance na makausap siya. Kailangan pa rin itong mag-isip. Nasasaktan si Lexa pero pinili niyang intindihin ang lahat. Marami siyang pinagdaanan pero ganoon din si Lance. Masaya ng kondisyon nito. Pinili na lamang niyang gumawa ng sa tingin ay makabubuti. Umalis muna siya sandali sa compound. Pagkatapos ng lahat, natatakot din siya na mahawa sa sumpa na sinasabi na mayroon sa lugar. Hindi niya gustong isipin na magkakahiwalay sila ni Lance, gaya raw ng mga naunang nakatira doon ayon sa kwento. Isa pa, mas mabuti na bumalik siya sa Benguet. Mas malapit siya kay Lance doon. May nabuti na lamang niya na sumama sa pamilya pagkatapos ng lahat. Halos hindi pa rin niya nakakamusta at nakakasama ang pamilya mula na makaalis siya. 3 araw na siyang nasa bahay lang. Si Lay ang kasama niya palagi dahil next week pa ito makakapagsimula sa trabaho. Kakagraduate lang nito, may ilang buwan na ang nakakaraan. Busy ang papa niya sa grocery store at si Leo ay may trabaho. May pasok naman ang bunso nilang kapatid sa college. Ayoko, tanggi ni Lexa. Iniiwasan na niyang isipin si Lance at kapag bumalik sa Maynila, lalo lamang niya maiisip ang lalaki. Dali na ate, hinawakan pa ng kapatid ang manggas niya. Ano ba namang gagawin mo doon? Wala namang interesting sa Maynila.
May gusto akong i-meet na ka-textmate ko at tumigil ka, lalo kitang hindi sasamahan. Unahin mo muna yung career mo bago ang love life. Hindi ako nagpapakahirap sa ibang bansa para nagpapasalamat ako doon. Kaya ako nga gagawin to. Para sa iyo rin naman to. Kumunot ang noong. Para sa akin, nagtatakang tanong niya. Nakagat bigla ni Leia ang ibabang labi. Parang nadulas sa sasabihin na reaksyon nito. Kasi, you need to unwind. Kaya kailangan mo rin akong samahan. Umiling siya. Ayoko sa Maynila. Umingos ang kapatid at tinantanan na rin siya. Pagkatapos ng kalahating oras, tumawag naman ang papa niya sa kanya. Anong sinusumbong Leia na hindi mo raw gustong sumahan patungo sa Maynila? Papa, ayokong pumunta ng Maynila. Isa pa, hindi pa dapat iniisip ni Leia ang love life. Lexa, hinahayaan kita nang sagutin mo si Lance. Hindi mo dapat sinasabi yan. Tapos na rin naman si Leia. Sandaling natameme si Lexa. Pero pa, textmate lang niya ang lalaking yon. Paano kung may gawin ng lalaking yun sa kanya? Uso pa naman din na manloloko sa ngayon. Ang papa naman niya sandaling hindi nakapagsalita. Kilala ko naman ang textmate niya. Anak yun ng kaibigan ko. Nag-aaral lang sa Maynila ang anak. Ay hindi, nagtatrabaho sa Maynila. Oo, ganun nga. Basta, samahan mo yung kapatid mo. Malaki na naman yan. Hindi na maloloko. Isa pa, kaya nga isasama ka niya para hindi mapahamak, hindi ba? Napaingo siya. Bakit pa kasi ako? Ikaw ang hindi busy. Ikaw ang sanay sa Maynila. Sagot nito. Wala nagawa si Lexa. May punto yung papa niya. Wala pa kasi siyang balak maghanap ng bagong trabaho. Gusto muna niyang i-focus ang sarili kay Lance. Sinamahan niyang pumunta ng Maynila ang kapatid kahit labag sa loob. Ngiti-ngiti naman si Leia habang katext pa rin kung sino. Parang kilig na kilig pa ito. Ilang beses tuloy niyang napaikot ang mga mata sa pagka-lovesick nito. Bitter, bulong ng isang bahagi ng isip niya. Siguro nga, isang pabigat pa sa dibdib niya ang gumagandang love life ni Leia. Samantalang siya, ang tagal na nagmamahal ay nawalan pa ng kasiguruhan. Hay, bakit ang unfair ng buhay? Na makarating sa Maynila, sumakay na lang sila ng jeep. Bad trip pa dahil sa bandang Green Hills pa raw magkikita ang dalawa. Naroon ang compound, sa lahat ba naman? Panay kabiteran ang naiisip at pumapasok sa isip ni Lexa. Lalo pa yung pinasama ng pumara si Leia sa tapat ng compound. Kumunot tuloy bigla ang noo niya. Bumaba ka na lang ate, kumindat pa si Leia. Hindi pa rito ang, basta, bumaba ka na. Pamimilit ng kapatid na naunang bumaba at hinila siya. Kaya napilitan na rin siyang bumaba. Nag-init ang ulong na pamaywang niyan si Leia. Sa susunod talaga hindi na ako. Naputol ang pagsasalita niya nang biglang mapatingin sa lupa. Nakita kasi niya ang pamilyar na picture na naroon. Dinampot ni Lexa ang picture. Tandang-tanda niya kung kailan at saan ang nakitang lugar sa picture. It was her and Lance's very first date sa Jollibee. Nawala ang init ng kanyang ulo at natawa pa. Napakabata pa nila sa picture. Paano kaya nailabas ang picture? Samantalang nakatago yun sa photo album. Iniingatan at itinago niya na mabuti ang lahat ng alaala nila ng boyfriend. Napatingin uli siya sa lupa at nakita nagkalat pa roon ng iba pang mga picture. Lahat ng mga iyon ay papunta sa compound, partikular sa unit nila. Malakas ang tibok ng kanyang puso habang pinupulot ng mga picture. Malapit na rin sumabay ang pagtulo ng mga luha niya. Nagahalo ang emosyon sa kanyang loob. Nawala na sa isip ni Lexa, si Leia. Mukhang planado ang lahat. Pumasok siya sa unit nila ni Lance at nakumpirmang totoo ang hinala. Gaya ng ayos sa araw kung kailan niya sinagot ang boyfriend noon, ay ganoon din ang sa ngayon. It seemed like Valentine's Day was just around the corner. Tumulo na ang luha niya. Habang hawak-hawak niya ang mga picture nila ng boyfriend, lumabas ng kwarto si Lance. May hawak na punpon ng paborito niyang red roses ang lalaki. Nakangiting ibinigay nito iyon sa kanya. Like it? Napakasimpleng tanong lang ni Lance, na parang napakasimple lang din ang pinagdadaanan nila. Umiling siya. I love it. Inilagay nito ang kamay sa bulsa. How about the photos? Pinaalala mo sa akin ang memories natin. Parang bumalik ako sa nakaraan, lalo na sa ginawa mong ito. Gusto kong makita mo ang picture. I realized those were more powerful than this. Nilabas nito mula sa likod ng bulsa ng pantalon ang dalawang picture nila ni Neil. Tumangutango siya. May paliwanag ako sa mga yan, love. Pinunit bigla nila sa mga iyon sa harap niya. It's over. Umiling siya. Wala naman talaga yan. He's just blackmailing us. Hindi na nag-aksaya pa si Lexa ng oras at ipinaliwanag ang tungkol sa mga picture. Sa lagay naman ni Lance ngayon,
Mukhang handa na itong makinig. Hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa Las Vegas kasi natatakot ako na mag-alala ka. Naging mabilis din ang pangyayari. Hindi ko alam na ipinadala na yan sa iyo ni Neil. He was so desperate. Alam ko na nasa panganib na ako kaya umalis na ako sa ibang bansa. Huminga ng malalim ang lalaki, saka tumango-tango. I'm sorry if I lost my trust in you. Natakot lang talaga ako. Tumango-tango siya. Naiintindihan ko naman. Nabulag lang silang sa sakit. Saka choosy pa ba siya kung mag-iinerte? Napakatagal na, inintindi siya ng boyfriend. Maswerte pa rin siya sa lalaki. Talaga? Ang nangyari ay misunderstanding lang sa pagitan natin. Kung sa akin din nangyari yon, malamang ganoon din na magiging reaction ko. Sabi niya. Ngumiti na ito. Kung ganoon, ito naman ang intindihin mo. Intindihin mo na sabik na din ako para dito. Inilapit na lalaki ang sarili sa kanya. Their nose collided and their bodies pressed together. Their lips met. I've missed you so much. May tumulo ng luha sa mga mata ni Lexa. She had missed the man. Paano siya nakatagal ng 5 taon na hindi kapiling ang lalaking ito? The emotions were so overwhelming right now. Sinalubong niya ang halik ni Lance ng may kaparehong intensity. She felt hungry and so was he. Sa intense ng pagsasalo ng kanilang mga labi, para siyang nawala sa mundo. Nawalan siya ng pakialam kung ano ang ginagawa nila sa iba't ibang bahagi ng katawan o sa paligid. Bumalik lang siya sa sarili nang tumigil ang lalaki sa paghalik sa kanya. She was almost out of breath. Pero si Lance ay ngiti-ngiti lang. Nagulat din siya nang bigla na lang buhatin ito at paikutin sa buong unit. Love, ibaba mo ako. Baka hindi mo pa kaya na. Ibinaba nga siya nito at pinaliguan ng halik ang mukha niya. I can do everything for you. Mrs. Natulala siya sa sinabi ng boyfriend. Itinaas ni Lance ang kamay niya dahil parang sobrang nalunod sa halik. Hindi niya namalayang may isinuot na pala ito sa kamay niya. Kinindatan siya nito. Para wala ka lang kawala. You really are crazy for me. Natatawang naiiyak siya sa tuwa. Nagtitiwala siya na mahal siya ni Lance pero lalo na ngayon. Sinabi ko na sa'yo, gagawin ko ang lahat para sa'yo. You have my heart from the start. You'll have me until forever. Pero pininano mo lahat ng ito kahit hindi ko pa naiipaliwanag sa'yo ang lahat. Paano kung hindi pala makatarungan ng paliwanag ko? I will still love you. Wala na akong babaeng maisip na pag-aalayan pa ng singsing at pangalan ko kundi ikaw lang. Niyakap ni Lexa ng mahigpit ang lalaki. Love, our love is always worth the wait. Worth it ang lahat kapag may boyfriend. Fiancé na ngayon na gaya mo. A girl like you is worth the wait. Lahat talaga ng hinihintay ay worth it. Sabi nito at hinalikan uli siya sa mga labi. So, this is the start of our happily ever after? Simula nang naging girlfriend kita, sa tingin ko nakuha ko na yan. Nagkakaroon lang ng pagsubok pero kinaya natin. And even with the obstacles, I'm still happy because I know you are mine. I'm forever yours. Neil is just an obstacle. Pero wag mo na siyang alalahanin dahil natanggap na rin naman niya ang lahat. Naiintindihan na ni Neil si Lexa. Kaya pinilit na rin niyang intindihin ang lalaki. Isa lang itong biktima ng friend zone. Nasasaktan siya para kay Neil. Pero mas nasasaktan siya kung paiiralin ng mali. Kahit kailan kasi ay hindi niya minahal o mamahalin ng lalaki. Lance would always be the man to whom her heart would always belong. Minsang naisip ko, bakit kailangan pang dumating ni Neil sa buhay ko? Bakit kailangan niyang ma-fall sa akin at saktan ako? Pero siguro nga, everything happens for a reason. Instrumento lang siguro si Neil para tapusin ko na yung buhay ko sa Canada. Kung hindi dahil sa kanya, hindi pa ako babalik at uunahin yung sarili ko. Hindi ko rin siguro mararamdaman ang ganitong kasarap na ligaya. At siguro, ganun din kung bakit nag-collapse yung mining site. Pinapaalis na ako roon para hindi na mahirap para sa atin ang sitwasyon. I can be with you now and always. Lahat sa atin ay maaayos na ngayon. Kinagat ni Lexa ang ibabang labi. But I have a confession to make. Nagulo bigla ang itsura ni Lance. Ano yon? There were times na naisip ko na sana, ikaw na lang si Neil kapag magkasama kami. Is it a bad thing? You've just missed me that much. That's not a bad thing. Hinalikan siya nito sa noo. Saka bumuntong hininga. Siguro hindi rin kita masisisi kung nagawa mo man na tumingin sa ibang lalaki. Naging malayo tayo sa isa't isa. And there were times that Neil was there for you and I was not. May kasama ka, hindi gaya ko. But what you did,
You just made me love you more. Pinatunayan mo na kahit may ibang lalaki na nasa tabi mo, nananatili pa rin ako dyan sa puso mo. You fought for me. My love for you is greater than the temptation that's there. Thank you for everything. For the love, trust, and most especially for the wait. It will always be my pleasure to do everything for you. But I also have a confession to make. Ano naman yun? Ngumisi ito. You will not wait for me anymore. No more long-distance relationship. Nagulat si Lexa. Sa klase ng trabaho ng lalaki, mahirap paniwalaan yon. Hindi kasi siya pwedeng tumira sa staff house. Ganoon pa man, lagi ang ginagawa ng mga mining engineer na gaya nito. Bihira din ang malalapit na apartment sa mining sites dahil madalas na sa bundok iyon. Hindi convenient na terhan. Ano ibig mong sabihin? Tanong niya. Tapos na ang trabaho ko sa mining site dahil sa nangyaring pagsabog. Hindi ko na rin gustong magtrabaho uli sa ganoon. Nakakatroma. Pero sa tingin ko, cue na rin ang nangyari sa mining site. I am thinking of having a full-time job as a professor. Sa university kung saan ka rin nagtuturo? Yes, but in a different branch. Kaka-open lang din ang branch sa Baguio. May mining engineering course at marami ang naging interesado. Pinapalipat ako ng staff doon at gusto ko raw. They can give me full load. Sa Baguio na ako titira. Sa tingin ko mas okay yon. Mas malapit sa kanya-kanyang pamilya natin. It's a good university so they pay me well. Sobra-sobra ng kaligayahan sa puso ni Lexa. That's not a confession. Good news yon. Isa pa, hindi mo naman kailangan ng marangyang buhay. Pwede rin ako magtrabaho sa Baguio. Hindi man ganoon kalakihan ang sweldo, hindi gaya sa Maynila. Pero hindi na yun mahalaga. Sinabihan na kasi ako ng mga kapatid ko na sila na ang bahala sa pag-aaral ng natitira pang kapatid. Kaya hindi na mabigat ang responsibilidad ko sa kanila. Your proposal is just right on time. I'm happy to put you on my priority list too. Sapat na para sa akin ang pag-ibig mo. No more distance can separate me from you. Inilapit na ni Lance ang ilong sa ilong niya. I can always go the distance if it's because of you. Hindi talaga totoo ang sumpa, sabi niya, saka tumingin sa bahay. Naalala naman kasi niya ang sumpa raw sa compound. Well then, kailangan ko palang baguhin ang statement ko. No distance and curse can separate me from you. Hindi ko rin iyon papayagan. Masaya ako na maging witness na hindi totoo ang isang myth. Pero mas masaya ako na nandito ka na uli sa tabi ko. Binigyan ako ng pangako ng panghabang buhay at pangakong hindi na iiwan pang muli. Sabi niya at itinuloy na ang paglapat ng mga labi sa labi nito. Our life was just a matter of adjustment and understanding. Life was indeed beautiful.